Magandang umaga po sa ating lahat. Andito naman po si Professor Tonton Codera sa isa na namang edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook para sa mga friends ko live. At doon sa mga followers ko, syempre, kasama na pati yung mga subscriber ko sa YouTube, talagang ganun. Team Replay, pero bagamat Team Replay kayo, espesyal sa akin kasi halos karamihan sa nanonood dito, wala naman sa Facebook Live, karamihan pa ilan-ilan lang yung mga kaibigan ko lang yun, lang pa, mga friends ko, pero yung karamihan, yung libo-libo na nagsusubaybay sa akin ay syempre dito pa rin talaga sa Team Replay. Ano ba naman tong aking screen? Nangingialam, ako'y pinapalayo, di ba? O tingnan nyo, parang ina-adjust ko, pinapalayo ako, di ba? Parang bakit gano'n, 'di ba? Anyway, kasi ganito yata ang mga intelligent na mga laptop na, nangingialam, umiepal, eh. Ano 'to, force majeure? Oh, 'yun, gumagalaw ako, oh, 'di ba? Parang ayaw kong gitnain, gumigitna akong ganyan, pinipilit akong papuntahin dito, 'di ba? Tuloy ang aking ano, parang nakatagbinging ganyan. Anyway, reklamo ng reklamo, buti nga ako may laptop, eh, ang iba wala. Naku, malungkot na balita ngayon. Actually, unahin ko muna yung komentaryo tungkol sa nangyayari sa ating sistema ng edukasyon. Abay, ang laki pala ng porsyento ng mga kabataan ngayon sa grade 11 ang nakakabasa pero hindi nakakaintindi eh. Panic po ito. Pag-usapan natin to sa ibang episode. Abay, talagang kaya pala ganun ang maraming mga tao na hindi naintindihan ng politika eh. Imagine, grade 11 ha, grade 11. Diyos ko, ano bang mangyayari sa kinabukasan sa Pilipinas kung ang kabataan natin marunong magbasa pero hindi marunong umintindi ng binasa nila. Ngayon, nakakatakot yan kasi ang kinabukasan ng bayan ay sa kabataan, eh. Anyway, pag-usapan na itong force majeure sa Senado. Kasi kung tandaan ninyo, di ba nagkaroon ng kaguluhan dahil sa mga pag-push ng majority na pwedeng umattend at bumoto ang mga wala sa sesyon at naka-online lang. Ngayon, nagkaroon ng mga sitwasyon na kung saan yan ay pinayagan dahil nga sa mga national crisis of force majeure, lalo na noong panahon ng pandemya na hindi makapag-convene ang Senado. Si Senator Laila de Lima, nagkaroon ng resolusyon na payagan siya pero hindi pumayag ang Senado. Dapat daw huminga ng permission sa korte at yung korte hindi siya pinayagan. So yung gumagamit kay example ni Senator Laila de Lima, iba po yung sitwasyon na noon. Meron pa nung hindi siya napagbigyan at saka nung panahon na yun ay pandemic. At hindi nga siya pinagbigyan ng Senado eh. At hindi rin siya pinagbigyan ng ng korte. Pero ngayon ito pinupost ni Marcoleta. Parang alam na alam naman natin kung saan to daang nung dahilan nito eh. Huwag na tayong maglokohan dito, di ba? Ito ay para lang mapagbigyan si Senator Bato de la Rosa na maka-attend. Nagtatago nga yung tao eh. Ngayon kung si Senator Jingo Estrada ma-arrest na rin ngayong weekend o ngayong week dahil as we speak meron ng ma-issue na warrant of arrest sa kanya at siya ay makulong. Non-bailable yung plunder case. Hindi rin ganun kadali na maka-attend siya kasi ba kailangan pa, sabi nga ng mga abogado, hindi naman yan call ng Senado eh. Call yan ng korte kung papayagan siyang umattend. Kasi pag nakakulong ka nga, bawal ka nga magka-cellphone eh, bawal ka nga mag-laptop eh. O cellphone, laptop, hindi ka pwede. Paano ka maka-attend online? Di ba yung ibang mga nakakulong ay hindi nabibigyan ng pribilehiyong ganun, di ba? Bakit si Senator Estrada kung pagbibigyan, kung nakakulong siya? Ganun pa man, meron ng president, di ba si Senator Laila de Lima humiling noon sa korte na payagan siyang umattend ng session, hindi siya pinayagan. Di ba? Ngayon, itong si Senator Robin Padilla, ang napakatalino nating senador, ang sabi niya, hindi ba daw force majeure ang giyera sa Middle East? Hindi ba daw force majeure yung krisis sa ekonomiya? Parang hindi ba yung ibig sabihin ng force majeure eh? Ang force majeure, ito yung mga hindi mo maiiwasan. Talagang, kunyari nagkabagyo, nagkaulan, nagkaroon ng calamity. Yun ang force majeure. Pero yung
At saka ang apektado nito yung entire Senate, hindi lang yung isang tao. Hindi ba? Kunyari, may event ka, hindi natuloy kasi binagyo, force majeure yun. Ibig sabihin yung entire event ang hindi natuloy. Pero hindi pwede yung pwede naman mag-convene ang Senado, ikaw lang hindi pwede maka-attend. Anong force majeure mo yung sarili mong convenience? Di ba? Bakit pa tayo? Kaming mga ordinaryong mga empleyado, di ba? Meron pang mga kailangan mga kahit na bumabagyo na, umuulan na, papasok ka pa rin. Pero yun nga, minsan nagko-call na mag-work from home, pero lahat yun, hindi lang isa. Hindi lang isa, lahat ang pwede mag-work from home. So yung buong Senado ang kailangan mag-work from home, pero yung isang tao lang na may sesyon naman, 'di ba? Kami, for example sa UP, nung mahal ang gasolina o kanya napakainit, hindi lang isang tao na ikaw, Dr. Contreras, ikaw ang pwedeng mag-work from home. Hindi lahat pwede mag-work from home. 'Di ba? Yung mga ano lang, mga basic niya skeleton force lang ang hindi kailangan, lalo na yung mga kailangan ng urgent services. Pero, yun na available to everyone. And it's not at all, para bagang lahat dahil yung entire university ang magsasara. Eh, ang Senado, hindi naman sarado. Pwede naman mag-session. Di ba? Ano ba ang pribilehyo nito mga taong ito na tayo mga ordinaryong mamamayan ay wala? Nakaka-disturb eh. Yung selectivity. Tapos i-misinterpret pa, i-disrupt pa, i-distort pa ang ibig sabihin ng force majeure ng isang senador. Na parang ang force majeure, pag daw may giyera sa Middle East, force majeure yun. Parang, teka muna. Eh di lahat tayo, hindi na kailangan mag-work from, dahil may giyera sa Middle East, mag-work from home na tayo lahat. Di ba? Ba't pribilehyo lang yan ni Senator Bato de la Rosa? Aminin na kasi ninyo, Senator Robin Padilla, Senator Marcoleta, huwag na tayo magpatumpik-tupik dito. Huwag nyo naman gawing tanga ang lahat ng mga tao. Maaring mga DDS na iba, pwede nyong maluko. Pero hindi lahat ng tao katulad nila na bulag sa pananampalataya. Ang masasabi lang natin dito, kaya yun yan ginagawa dahil ang mayorya ninyo ay napaka-tenuous ng hold. Kasi di ba nagbilangan tayo, 13 sila, 11 ang minority. Doon sa 13, hindi o nakaka-attend sa Bato de la Rosa, di 12. Wala nang quorum. Kung hindi umattend ang 11 senador ng minorya, hindi makakapagsesyon ang Senate. Lalo na kapag nahuli na si Jingo Estrada, di 11 na lang. Sila, di 11-11. O, edi lalo ng hawak ng minorya nga ang minority pero may power sila kasi pag hindi kailangan they have to rely on the minority to join them so that there could be a meeting. Worse, kapag si Joel Villanueva ay nakulong na din. Hindi ba? O kaya si Rodante Marcoleta, mga plunder case ay puro yan unbailable. O hindi ba di apat na sila o tatlo. Di from 13 baka maging 9 na lang sila o 10. 9 to 10. So 11 ang natirang minorya. Yung 13 nila dahil bawas na si Bato at kung sakaling ma-arrest na si Jinggoy at anytime soon baka ma-arrest na rin si Joel Villanueva, yun lang tatlo muna. Huwag na natin isama si Marcoleta at si Chis Escudero at si Robin Padilla dahil si Robin Padilla may kaso din ngayon. Na obstruction of justice, although alam ko available yan. O pag yung tatlo, di 10 sila. Okay? Dahil 10 sila, 11 ang mga minority, mas marami minority. Bagamat hindi mapapatalsik si Alan Peter Cayetano sa pagiging presidente, kasi you need 13 votes to do that, eh hindi kaya ng 11 na minorya, he will be a lame duck Senate President. Kasi presidente nga siya, pero ang mga senador sa kanyang physically warm bodies ay 10 lang. Siyam lang. Kung sakaling mawala yung tatlo. O edo ngayon, hindi ba? Bumoboto lang naman ng Senate President kung may tie. O hindi ba? The Senate President only votes when and there's a tie. So therefore, he will be there, di ba? Kahit ngayong 11-11 lang eh.
'Di ba? Kahit yung 11-11 lang, kahit yung 11-11 lang. Mahuli lang si Jinggoy, the majority is in trouble. Kasi para manalo sila, kailangan they have to have more than 11 votes. 11-11 di tayo hindi ba ka? Ngayon, hindi rin makakaboto si Alan Peter pag walang tie. 11 - 1 kasi 11 yung majority dahil wala na si Jinggoy, wala si Bato. O di 11-11, hindi ba ka? O di tapos 10 lang doon ang pwedeng bumoto. Talo lagi ang majority. Kasi si Alan Peter could only break a tie as the presiding officer. See, gets? Laging deadlock. And so, even on the determination of, for example, during the impeachment trial, okay, di 16 ang 16 ang 16 ang 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 kailangan boto to acquit at to convict o hindi maabot yun. Pero during the proceedings of the impeachment, like the opening of envelopes, the calling of witnesses, the ruling out of order, you need just a simple majority. Eh kung iminorya na 11, yun ay buo. Lagi silang talo. Kasi kahit 11 ang nasa majority, yung 10 lang dun muna ang pwedeng bumoto at si Alan Peter pwede lang siyang bumoto during a tie. At kahit na tie, you know, talagang delikado tong mangyayari sa Senate natin. Right? Hindi pwede mag-tie pala pag 11-11 kasi si Alan Peter ay boboto lang siya ng kung kung tie. See? You know what I'm saying? Kaya siguro sila ngayon naghihikahos na makaboto kahit wala sa Senado. Dahil alam nilang they are in trouble. Kaya pati yung force majeure gustong palitan ang definition. Ang Senado ang force majeure ngayon eh. Kung merong disaster ngayon, merong kalamidad ngayon, ang Senado ang kalamidad. Ang Senado ang force majeure. Ang ang Senado ang disaster sa ngayon under Alan Peter. Binabastos na talaga natin ng institusyon na kung saan gumalaw ang mga higanting katulad ni Salonga, ni Tanyada, di ba, ni Senator Miriam Defensor Santiago, ni Recto, ni Claro Recto, di ba? Arturo Tolentino, Jovito Salonga, di ba? Ginalawan niya ng mga higante ng politika ng Pilipinas. Tapos ngayon ganito na lang ang nangyayari. Ay nako, nakalulungkot. O sige na, sana nakapagturok yung kaisipan, naplos ko yung mga puso at napabaga akong panahon nyo sa buhay, napabago ang mga panahon nyo sa buhay, kahit sa usapang politika lang, kahit konti lang. Dahil sabi sa akin ng Lasal, teach mind, touch heart, and transform lives. At sana nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa akin ng UP, serve the people. Ganun talaga. Lagi magsisilbi sa bayan. Sige na. At ako'y magpapahinga na at medyo masama-sama ng kaunti yung pakiramdam ko sa init ng panahon ngayon. Grabe. Sige, meron nga dapat akong attendan ngayon na event sa Manila. Yung na hindi naman ako natuloy kasi ay baka lalo kung sumama ang pakiramdam ko dahil sa init. Anyway, magpapahinga lang tayo ng weekend at mag-ipon ng lakas. At kita-kit ulit tayo sa Lunes. Lagi yung sinasabi, UP naming mahal. Ani wala Lasal, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Saan man ka naroon sa mundo, lalong-lalo sa mga team replay. Bye for now. Ingat po tayo lagi.